Hi guys and welcome back to my channel. It's your girl Chara, and for today's video, as you can see, we are traveling because we are going to hike sa Hyangbo. Now, medyo planado na hindi ito. Actually, dapat 7 a.m. ako. Aalis ng bahay or earlier than that. Pero ang nangyari, nagising ako very late, but I decided to still continue this despite of the obstacles na aking nararanasan. Katulad nito, nawala pa ako. Sa cafe ako pinunta at hindi tinuro kung saan talaga yung direction papunta sa bundok. So, eto ako ngayon trying to walk papunta doon, which late ko lang din na-realize na as I continued walking, sobrang layo niya pala. Like, nauubos na yung energy ko for this instead of hiking. So yeah, you'll see that in the vlog na medyo nahirapan na ako kasi nga na-exert talaga yung efforts ko dito. But despite of it, I hope you guys enjoy the vlog. While I was hiking, and dami ko ring realizations and maybe you guys can relate to. So yeah. Okay, so patigil-tigil ako. Actually, wala pa ako sa kalahati and I just realized this isn't my usual speed kapag nag-hike ako dito sa Hyangbo. Kasi ilang beses na ako nag-hike dito and usually I'm faster than this. Pero usually din kasi may kasama ako. And then parang I just realized it's harder if you're alone. And malaking push talaga if you have friends around you that has the same goal. But it is necessary to do things alone at the same time. Wala lang. Like, this season of isolation has been a lot for me. Like, wala kasi akong kinakausap na mga friends recently. Not that, I don't know if I'm mad at them. I don't know if I'm like angry at them as well. Wala naman silang ginawa. Parang ako lang siguro. Parang I started blaming people when things got rough in my life. When I started like losing a compass. Parang di ko na alam kung saan ako pupunta. And I just became silent all of a sudden. Like, wala akong gustong i-meet. Wala akong ganang makipag-meet. One of the reasons din siguro kung bakit nag-urge yung katawan ko na lumabas. Kasi nasa bahay lang talaga ako. Parang pag-akyat pa lang nito, wala pa ako sa kalahati, just made me realize na it's okay to take a rest. Because it's more sustainable that way, kaysa pang pilitin mo yung sarili mo na i-push yung sarili mo, hindi ka na nga physically okay, hindi ka na nga mentally okay, emotionally. Baka pagdating mo pa sa tuktok, dun ka pa bumagsak. Parang yun yung mga nasa realization ko. Ayun. Let's go. Umiinit na. Oh, nag-change na sila ng ruta. It's shorter that way. Answered prayer ba tayo? Ayan. Ayan siya. Dati ikot ka pa dito eh. Parang gumagawa sila ng driveway.
taas. Honestly, parang ayoko naman tumaas eh. I'm really hungry. So, medyo pinag-iisipan ko kung kakain ba ako right now. Kasi, medyo parang nasusuka ako. Feeling ko nagpas ko masyado sarili ko. Ngayon lang ulit ako nag-hike. And this feels so intensive. This way. One in my family knows as well kung anong agenda ko ngayon. Hindi nila alam na sa taas ako ng bundok. Hindi naman nila ako hanapin. Probably, pag na-late ako na uwi. Pero honestly, gusto ko na milk tea. Baka mag-milk tea ako after na ito. This is my breakfast, by the way. And it's currently 2:30. Last bite. Does Minute Maid know na hindi ganun ka-effective yung paper straw nila? Okay. Nag-cramp yung paa ko. So I had to stop for a while. Buta na lang din kumain ako. Honestly, wala na akong energy. So close. We made it. We made it. Naka-set up na tayo with our It's very windy, but it's okay. We have Baguio City and Trinidad as our view. It's really nice, really cold. Meron din isang, nakikita nyo, may nagtatent doon, and then malapit lang tayo sa may parang nagbabantay ng cottage. Okay na yon kasi mag-isa tayo, hindi natin alam kung may emergency, hindi natin alam kung may mangyayari, so it's best kung saan din tayo visible. Aesthetic tayo. Actually, yung outfit ko, nagmamatch siya sa ano. Like, look at that. Look at that. I was journaling. Sa totoo lang, yung pag-akyat ko dito, it feels like a dream. It feels surreal para sa akin. I don't know why, pero feeling ko sa isang buwan or 2 buwan na nakalipas na nandun lang ako sa bahay, ang daming iniisip kung anong gagawin sa buhay, kung ano talaga yung gusto kong gawin, yung mga ganun na bagay. Parang nasa isip ko lang kasi na pupunta ako sa bundok. Gusto kong mag-pray sa bundok. Gusto kong mag-alone time sa bundok. And now that I'm actually here, first time ko magkaroon ng solo trip. And hindi mo alam kung ano i-expect mo sa totoo lang. Kasi yung whole energy ko, parang naubos na siya yung nilakad ko from waiting shed papunta dito. Yung hindi ko na kinaya, nag-jeep na ako. Pero parang malapit na rin lang ako sa sa starting, but still I don't know, it just feels surreal to me na parang nasa isip mo lang yung gagawin mo, and then yung nandito ka na at nagawa mo na, parang maganda yung feeling na that sense of accomplishment kahit ganito lang ka-mundane. It's literally raining right now. Nagtatapon na lang ako ng kung anong gamit dito. Oh my gosh, wait lang. Meron pa pala to. It's raining. Even them, they're packing up.
mahaba yung ponytail ko. I'm taking another break. Iniisip ko kung pupunta ba akong Yongbo Cafe. Kasi, feeling ko once in my life ko lang siya mata-try. And now na medyo parang may energy ako. Tapos parang nasa isip ko kung pupunta ako doon. At least matry ko man lang. Kasi parang gusto ko mag-try ng bagong cafe din. You know. And I'm like hungry. Hindi enough yung burger kanina. So, nanginginig pa rin ako sa gutom. Yung nakahiga ako, actually, I can hear my stomach growling. So, I feel like I need sustenance. I need food.